bagong taon, bagong pag-asa makapagsimula ng negosyo. Kaya heto mga pasabog natin negosyo ngayong 2025. Gusto magnegosyo pero hindi alam kung paano magsisimula? Ako na yan dahil inalam ko ang pasikot-sikot para inyong maintindihan. Ayun ma'am, magninegosyo po. Pag first time na magninegosyo, ang unang permit na kailangan ay from DTI. Yes po. Maliit na pwesto sa Pobla pero ang kita umaariba. Alamin natin ang sikreto ng takeria na ito. Masarap po yung lasa niya, pasok na pasok, saka yung cheese. Sarap po, sobrang cheesy. Overall, 10. We also do fusions with American and Filipino food. Nung nag-open po kami, it was part of my journey also to visit Mexico para din po mag-aral, mag-research. Pambansang abs na negosyante pa, Jack Roberto. May produkto para sa mga kalalakihang tiyak kong ikagugulat at ikakatuwa nyo. Isang sabon lang daw kami. Yun na rin yung sa buhok namin, yun din sa mukha, yun na rin sa buong katawan. Hindi ako pumayag, sabi ko, kami mga lalaki, pero di kami mga skincare routine. Pag nagle-live selling ka, magkano kinikita mo? Last year siguro mabot din mga 50K Sa live selling? isang buwan. No? Lahat na yan sa Pera Paraan. Susunod sa Pera Paraan. Dito sa Quezon City, baguhan man o veterano na sa pagnenegosyo, may one-stop shop para makapagparehistro. Abangan mamaya! Dumayo pa ako ng poblasyon sa Makati para tikman itong pinagkakaguluhang Mexican food. Walang magugutom today, kaya samahan niyo ako sa trip ko sa Pobla. Bagong taon, bagong pagkakakitaan, ang buena mano naming hatid sa inyo. Paano nga ba irehistro ang inyong bagong negosyo? Dito sa Quezon City, baguhan man o veterano na sa pagnenegosyo, may one-stop shop para makapagparehistro. Kung kayo ay magnegosyo, balak niyo magnegosyo, kailangan meron kayong permit. Kung dito kayo sa Quezon City, kailangan pumunta muna kayo sa kanilang negosyo center para doon sa pag-aayos ng permit sa DTI, okay? Dito tayo. Ayun ma'am, so magninegosyo po. Pag first time na magninegosyo, kailangan ang unang permit na kailangan ay from DTI. Yes po. Okay, so paano po yun? So, ang DTI po is 100% online registration. Pero we can also assist you naman po to register here para ma-browse niyo po. Lalo na kung hindi kay techie. Kahit nasa bahay lang, pwedeng ma-access ang Business Name Registration System website ng DTI. Kailangan lang pumunta sa kanilang website, sagutan ang mga detalyeng hinihingi para sa impormasyon ng business owner at negosyong bubuksan. Kung pupunta naman sa mga negosyo center sa inyong munisipalidad, siguraduhin bitbit ang mga sumusunod. Nais na pangalan para sa inyong negosyo. Kung kayo po ay sole proprietorship, sole owner, sa DTI po kayo pupunta para po magparehistro na. Kung korporasyon naman po or partnership, sa Security and Exchange Commission naman. So po. dito yung individual? Dito po individual owner lang po. Importante pangalan ng business. Yes po. Kasi Sana po, kung may pangalan, naisip ko, tapos may kapangalan. hindi po itong magpo-proceed, sir. Isip ka na iba. Opo, kailangan po talaga may baon kang mga at least 5 kapangalan. Ay, kasi talaga may very unique po kasi yung pangalan. Kasi ito po yung identity po ng negosyo na. So tip number 1, kailangan gawin yung unique. And then, importante po may email address. For example, yung email address. Kung paano wala akong email? I-create po namin. Tutulungan po namin kayong mag-create. Bakit importante email? Kasi doon kung papasok po. lahat. Yes po. Kasi it's part of the business na po eh. Noon siya, kasi kakatukin mo lang si Kapitan. Matapos sagutan ng mga pangunahing detalye ng negosyo, kailangan pumili kung hanggang saan ang magiging sakop ng negosyong bubuksan. Kung halimbawa, sari-sari store naman po kayo, maliit lang po yung negosyo nyo at wala naman kayong balak na mag-branch with other municipality or other region, kahit po barangay level lang, sa minimum 200 pesos po, that's good for 5 years na. So 200 pesos plus 30 pesos na documentary stamp tax po ang babayaran po natin. Susunod sa Pera Paraan. DTI name, registration, and certificate, check. For business permit, let's go! Abangan mamaya! Dumayo pa ako ng poblasyon sa Makati para tikman itong pinagkakaguluhang Mexican food. Walang magugutom today, kaya samahan niyo ako sa trip ko sa Pobla. Dito sa Quezon City, baguhan man o veterano na sa pagnenegosyo, may one-stop shop para makapagparehistro.
May 4 na scope ang pwedeng piliin para sa pagre-rehistro sa Department of Trade and Industry o DTI. 4 po kasing scoping. It's either barangay level, municipality. Municipality, ibig sabihin, nag-iisa ang iyong negosyo within that within Quezon City. Kung halimbawa, Barangay Santa Monica, may branch ka, you can also locate with other barangay in Quezon City using one name. One name. Opo, pero kung ito ay national at ayaw mo may kapangalan, kahit saang region kayong mag-locate, mag-branch out using one single name. Kung barangay level po, it's 200 pesos, good for 5 years na. And pag municipality, that's 500 pesos. Lahat 5 years po, din. all good for 5 Okay, years. okay, And okay. then once regional naman is 1,000. And then kung national, it's 2,000 po. Plus 30 pesos na lang po for documentary stamp tax. Ayun. Kahit ang pagbabayad para sa DTI Business Name Registration, online na rin. Kung wala namang available online app para makabayad, pwedeng bayaran ito sa mga convenience store, kiosk o bayad centers. Halimbawa, granted na in-accept lahat ng DTI, anong susunod po? Yung pong inyong registration certificate, automatic po yung papasok dun sa in-enroll nyong email address. Kaya you can print as many as you want. Kaya meron na po kayong kopya. So, ito na-print na yung certificate from DTI. So, dito naka-indicate yung pangalan ng business at business owner. So, ito ipipresent nyo para sa proseso ng inyong pinaka-business permit na. DTI name, registration, and certificate, check. For business permit, let's go! Kasama ko naman si Miss Marge Mejia. Siya po ang head ng Business Permits and Licensing Department ng Quezon City. Gaano ka-importante na ang isang negosyo ay may business permit? Well, syempre po kasi under our laws, dapat po, bago ka pang makapagnegosyo sa isang locality, dapat pinapayagan ka ng local government. Dapat meron kang mayor's permit. It legitimizes your business. Responsableng business owner ako. Tama na may karapatan akong magnegosyo dahil pinapayagan ako ng local government. So, for compliance to public safety, papasara po namin ang iyong negosyo kung wala kang permit. Okay, so pag meron akong DTI certificate, ma'am, proceed na ako sa ano? Pwede ka na pong mag-login sa QCE services kahit nasan ka, kahit nakabakasyon ka, kahit nasa bahay ka, kahit nasa abroad ka. Kung kumpleto po yung iyong basic documentary requirements, hindi mo na kailangan pumunta dito. Pero kung hindi ka techie, pwede po kayong pumunta dito. Okay. Sa queuing kiosk, kailangan mo lang ilagay ang iyong pangalan, contact number, at email address para makakuha ng number. Kapag tinawag ang assigned number, pwede nang lumapit sa evaluator na tutulong para sa application ng business permit. Para sa mga new applicants o bago pa lang kumukuha ng business permit, ang mga requirement, proof of business registration, SEC registration para sa mga korporasyon, DTI registration para sa individual business o CDA registration naman para sa mga kooperatiba, proof of right to use kung saan pwede magamit ang notarized contract of lease, tax declaration o usufruct agreement, valid ID ng business owner, picture ng business location. Pag na-upload mo na po yung mga requirements, i-evaluate lang po ni evaluator, tapos kapag pasado po lahat, i-issuehan ka ng tax bill. Marireceive mo sa email mo at ipiprint din po nila kung on-premise. Kapag may tax bill ka na, pupunta na tayo kay City Treasurers, babayad ka na. So, kung halimbawa po, maliit na negosyo ka lang, sa bahay ka lang, sari-sari store, karinderya, at ang kapital mo ay 50,000 or less, ang babayaran mo lang po sa Quezon City is 500 pesos. For 1 year yan? For 1 year. Every year. Hanggat qualified ka. Nakabase sa sukat ng tindahan, kapital at kinikita ang kailangang bayaran para sa business permit. Once na nakabayad na dito, Miss Marge, Hihintayin mo na lang po, uuwi ka na. Hindi po namin piniprint kasi dito yung original kasi para po maiwasan po yung unnecessary delay ay ginawa po namin, naka-e-copy po yung permit namin initially. Within the hour, yung e-copy ay marireceive mo na sa email. Yung original copy po, i-deliver po namin within the next couple of days. Business ready na ba mga kapuso? Siguraduhin planado at rehistrado sa pagsisimula ng negosyo dahil ang negosyanteng legit, tuloy-tuloy ang pag-asenso. Susunod sa Pera Paraan. Dumayo pa ako ng poblasyon sa Makati para tikman itong pinagkakaguluhang Mexican food. Walang magugutom today, kaya samahan niyo ako sa trip ko sa Pobla. Abangan mamaya! Kuya, romantic nobyo at negosyante. Jack of all trades yarn, ang kanyang produkto, skincare products para sa kalalakihan.
For sure, maraming mag-a-agree kung sasabihin kong isa sa mga comfort food natin mga Pinoy ang Mexican food. Kaya maging ang ilang celebrity, paborito itong lutuin sa kanilang mga tahanan. Tulad ni Miguel Tan Felix, Judy Ann Santos, Solin Yusaf at Kim Chu. Dumaayo pa ako ng poblasyon sa Makati para tikman itong pinagkakaguluhang Mexican food. Walang magugutom today, kaya samahan niyo ako sa trip ko sa Pobla. So, dito tayo ngayon sa Poblasyon Makati, ang sentro ng gimikan at kainan. Siyempre, food trip pag nandito. At magpapahuli ba naman ako? Kailangan experience natin yan. So, let's go and explore Poblasyon Makati. Sarap mag-explore ng food! First stop, kailangan ko ng pampagising na kape. Bakit na pagkain dito masarap? Sarap nito. Nakakapunta-punta ko dati dito parang mga coverage ng ano. Pero coverage lang. Pero first time ko to na ito yung parang explore mo, nakakagulat pala. Parang sarap palang tumambay dito. Ang daming kainan. Pero parang nasa ibang bansa ka, oh. Sa dami ng establishmento rito, maraming pwedeng pagpilian na gimikan o kainan. For our final destination, ang aking craving, Mexican food. Sa kantong ito, dito sa poblasyon, agaw pansin ang kainang ito. Maliban sa kitang-kita mula sa labas ang kanilang kusina, medyo pamilyar din ang pangalan ng kainan. Kaya po siya OnlyFans din. Bukod sa wordplay siya dun sa famous site ng pandemic. It's because P represents Filipino, Philippines, Pinoy, and wala rin po tayong letter F sa alphabet. Kaya po OnlyFans. Cooking pans. Ang ino-offer niyo dito ay more on Mexican food. Mexican po. Hilig ka sa Mexican food. Opo, actually, nag-start po kami sushi bake. Nang mawala ng trabaho si Audrey ng pandemya, napilitan siya mag-isip na mapagkakakitaan bilang breadwinner ng pamilya. 3,000 piso ang kanyang puhunan sa nauuso noong baked sushi. Naisip ko po, ano po kaya yung pwede ko pang gawin. Naisip ko po, kapag malungkot ako or kailangan ko ng comfort food, Mexican food po talaga yung ino-order ko. So I started venturing on recipes of Mexican food. Mula sa La Union, dinala ni Audrey ang kanyang takirya dito sa poblasyon. Ang takirya ay kainan, ang specialty ay tacos. So, hindi ka ba nag-worry na baka questionin na authentic Mexican food yan? So, paano mo minaster yun? Hindi naman po namin 100% kiniklaim na we're 100% authentic Mexican because we also do fusions with American and Filipino food. Pero po, nung nag-open po kami, it was part of my journey also to visit Mexico. So, you went to Mexico? Opo, para din po mag-aral, mag-research. Pumunta po ako kung saan po nag-originate yung specialty namin, which is birria. It took me 36 hours to get to Guadalajara. So, sa Guadalajara ka nagpunta pa? Yes po. Ang birria ay isang klase ng tacos kung saan may palaman itong karne at keso. Una munang tinutusta ang tortilla, bubudbura ng keso. Papalaman na ito ng laman ng baka na dahan-dahang pinakuluan sa iba't ibang klase ng spices. Best kapares nito ang salsa, lime at pinagpakuluan ng laman ng baka. Wow! Ano, ito na Quesabirria tacos are bread and butter. I don't even know how to eat this. So, bali po, simple lang naman siya. Paano ba siya kainin? Kukunin nyo lang po, isasawsaw nyo po sa consomme, lime, lagay po kayong lime kung gusto nyo po na medyo may asim siya. Tapos this one, Ito po ay pico de gallo, parang salsa. ano, salsa, di ba? Opo, side lang siya. Is this cilantro? Cilantro po. I love cilantro. Yes. Ano ko muna, dip, and then lime. Yes. Big bite talaga. The first bite is always the best. Spicy siya. Ang lambot ng beef. Tapos yung anghang niya is mild lang. Kung mahilig kayo sa maanghang, magugustuhan nyo. Ako, I'm not a fan of spicy food, but I like the spiciness nito. Hindi naman siya matapang. Cheese ba yan? Yes po. Dahil Mexican cuisine ito, meron din silang Mexican drink na horchata o gatas na gawa sa bigas. So, bali, kaya po rin kami may horchata para po ma-wash out yung spiciness ng food. Alin dyan ang bestseller? Siyempre, ang bestseller po namin ay ang classic. First time ko na
Katikim ng ganitong klase ng drink. Diba? Hindi ko figure out ang lasa. Pero masarap. Ang nag-iisang birya noon sa kanilang menu, mahigit 50 variants na ngayon. Bestseller din nila ang soft tacos with choices of pork, chicken, and beef filling. Crowd favorite din ang kanilang quesadilla at burrito. Kumusta naman ang inyong operation? Kumusta naman ang business? Naging maganda po yung journey namin. Kumbaga dahil naging unique din po yung concept namin, which is an open kitchen concept. Nakita mo lahat? Opo, it's a 12-seater space. Mabilis lang po yung turnout ng pagkain. Masarap po yung lasa niya. Yung beef po, pasok na pasok, saka yung cheese. Masarap po. Sarap po, sobra. Kasi yung cheese, sobrang cheesy, tsaka yung beef po, sarap po ng luto. So parang nasa Mexico lang kami. Overall, 10 out of 10. Bukod sa panalo sa panlasang Pinoy, ang Mexican food, patok din daw ito kahit sa mga banyaga. Ano yung mga naging challenges niya along the way? When we opened, it was so controversial to many people, like why is the price like that? And also the intimidation of having to be here beside all the big players. So isa po sa mga naging big challenges namin is that we were such a baby brand. Kumbaga, hindi rin po lahat alam namin, hindi kami perfecto. Kumbaga, habang tumatagal po, parang we learn as we grow. Yes. Mayo nung nakaraang taon, natupok ng apoy ang 2 palapag sa kanilang inuupahang pwesto. Nahinto ang kanilang operasyon sa poblasyon ng kalahating taon. Ngayon ay unti-unti na raw silang nakakabangon. Thankful po kami sa community. Kasi binigyan po nila kami ng spaces para po mag-kitchen takeover, pop-up po. Bukod sa poblasyon, matitikman na rin sa 3 pang ibang branch. Meron sa La Union, Katipunan at sa Muntinlupa. Tuwing weekends, bukas daw ang kanilang restaurant ng hanggang alas 2 ng madaling araw. Mula sa puhunan na 3,000 pesos, certified moneymaker na raw ang kanilang taqueria sa Pobla. Nakakita na rin po kami ng milyon, ng 6 digits. Wow. Kasi po, open po kami hanggang madaling araw. Meron po kami iba-ibang platforms for deliveries, I would say. Pero hindi naman po syempre doon nawawala ang malaking OPEX din. So, the industry is really intimidating. It's big. We have big players, big corporations. And what sets you apart is being able to start on your own and being able to believe in yourself. I think that's what makes a business strong, is when you believe in yourself and you know you can do it. Susunod sa Pera Paraan, Kuya, romantic nobyo at negosyante. Jack of all trades yarn, ang kanyang produkto, skincare products para sa kalalakihan. Behind the camera, ang kapuso hunk at aktor na si Jack Roberto. Isang beautiful kuya. Instant noodles lang tayo, ano? Ngayon, rami na. Dati sa utak mo. Romantic nobyo. What an experience. Agad! Magdi-dessert lang naman kami, sabi nga nung iba. At kasama na rin sa kanyang real-life role ngayon, ang pagiging negosyante. Jack of all trades yarn, ang kanyang produkto, skincare products para sa kalalakihan. So, naisipan ko po itong business na to. Kasi ang tag sa aming mga lalaki, isang sabon lang daw kami. Ano yung sabihin na isang sabon lang? Isang sabon. Yun na rin yung sa buhok namin, yun din sa mukha, yun na rin sa buong katawan. So parang ako, hindi ako pumayag. Sabi ko, hindi kami mga lalaki. Meron din kami mga skincare routine. Sige nga, Jack, skin reveal naman dyan. Hello guys, hello mga ma'am sir. Yes, ang promodizer. Natatawa ko na ganyan. O yun, sayaw mo na. Anti-silos ano? Anti-silos. Anti-silos masculine wash. May skincare routine nga ba ang kalalakihan? Natural soap lang. Araw-araw, may nilalagay ako sa mukha ko. Mapatagal ng dumi. Water lang yun, water. Sa usapang skincare, tayo mga kababaihan ng target, di ba? Pero, paano naman ang mga kalalakihan? Sagot na raw kayo ni Jack. Hindi na lang isang sabon dahil may tuturing na holy grail o pampabata na rin ngayon ang sunscreen at iba pang skincare products.
Ang bestseller ni Jack, itong masculine wash. Genital wash siya, and yung product po na yun, yung masculine wash, pwede rin siya sa underarms, sa mga batok, sa legs, sa mga singit-singit yan. So yung masculine wash, naisip ko kasi yun. Bakit na? Oh, parang gulat ako talaga. Meron pala? Meron kasi may mga friends ako na naghahanap. Na dati, buibili pa sila sa ibang bansa, hindi nila alam na meron na dito sa Pilipinas. Hindi kasi para sa market dito, parang wala akong nakikita din. I don't know, baka lang hindi ko alam. Opo. Meron ng iba na na-establish na po. Pero yung sa akin, parang dinevelop ko siya as parang ako mismo yung nag-iisip ng kung ano yung mga dapat na content ng product. Antibacterial, ganyan. Mga pamblock ng bad odor. Ayun. Mabibili ang mga produkto ni Jack mula 69 to 199 pesos. Abot kaya pala. Meron kang background na prior to this, wala? Wala. Ang alam ko lang dati, ate, parang magbenta ng mga gamit ko eh. Nitong 2023, sinimula ni Jack ang JC Essentials. Grabe, sobrang challenging po, Ma'am Sue. Kasi una, yung mga papers, yung mga business permit, siyempre yung mga office. Kasi requirements yan para makapag-apply ka ng business permit. So, doon ako naglabas ng kapital. Ako kasi, ma'am, one-person corporation ako eh. Wala akong partners. Okay. Kaya ako talaga kailangan yung gumalaw. Oo, kailangan mag-isip talaga. ng strategies, mag-isip ng mga Nakaano ka marketing. talaga doon. O kailangan meron kang logo, meron kang brand name, product name. Yun yung mga mahirap ko kasi iba minsan may kagaya. Para kay Jack, may pagkakapareho raw ang pagnenegosyo at pag-aartista. Sa umpisa, hindi ka kagad mabibigyan ng break. Pero katagalan, hanggang napapatunayan mo yung sarili mo, yung product, napapatunayan mo sa mga consumers, and natatry nila, doon ka palang uti-uti na umaangat. Kaya naman itong si Jack, sobrang hands-on sa negosyo. E-commerce o online na ang pagbebenta niya sa produkto. Ngayon, di na uso yung mga flagship. Meron kang store. So ngayon, more on distributorship. Yes. Tapos, ipopromote mo lang siya through social media. Yung mga tao naman, mas easy access sa kanila na magpa-deliver na lang. Totoo. Order online. Kasi ngayon, may mga free shipping naman. Ang natutuhan niya sa e-commerce, malakas talaga ang benta sa live selling. Pag nagle-live selling ka, magkano kinikita mo? Last year, siguro umabot din mga 50K, no? Mga ganun. Sa live selling? Isang buwan, no? Okay na yun. Okay na po yun as starting brand. Kasi talaga, before, 2K lang, 4K lang, in 2 hours na live. Pero katagalan, sunod-sunod naman nagla-live. Hindi naman dumating sa punto na parang, ayoko na mag-business. Mahirap. Gusto ko nang give up to. Para sa akin is, tinitake ko siya sa challenge. Tapos parang mas, yung pagodan talaga normal yun eh. Kasi wala namang mabilis sa trabaho talaga. So pag dumarating ako sa point na gano'n, iniisip ko na ito yung pinangarap ko. Business ko na to. Hawak ko na yung kung kikita siya or hindi. So kaya kailangan ko siyang tutukan, kailangan ko siyang talagang asikasuhin. Pagdating sa live selling, kailangan din daw talaga na may mga pakulo. Bakit nyo naisipang mag-ganon? Magsayaw-sayaw? Yung audience kasi, mag-stay sila dun sa site mo. Para may form of entertainment pa rin. Entertainment na rin, opo. Grabe kang gumiling eh. Minsan, yung iba pa, may masabi na, sabihin, may semento ba kayo? Sinasakyan ko naman. Nakakatawa naman. Nakakatawa na. Wala yung anto ko. Yes, totoo. Patulang mo na lang ng daan mo sa joke, di ba? Matutuwa pa sila pag ganon. Nakakatulong po, of course. Kasi yung viewers mo and nasi-share yung yung live mo. So yung mga nakakapanood, parang nagkakaroon din ng idea. Ano ba yung binibenta niya? Ano ba yung product na yan? Para saan ba yan? Sige nga, pakitaan mo nga kami kung paano ka mag-live selling, Jack. Hello guys, hello mga ma'am, sir. Yes, I'm from Madizer. Hindi ganun. Natatawa ko sa kanya. So, ito yung J-Cool masculine natin. Masculine wash. For men's intimate part, 2 variant, may fresh and active. Ang pinagkaiba nila, itong blue is may cooling effect. Kaya J-Cool ang pangalan niya kasi yung cooling effect niya. Yes. O yung sayaw mo na. Sayaw mo na. Anti-silos Anti-silos masculine wash. Pero ang chika pa ni Jack, hindi lang panlalaki ang kanyang mga produkto. This is for everybody naman.
Kumbaga, pwede siya sa bata, huwag lang yung infant. Kasi sinasabi sa live yun Ayaw mo na powder yun. So, pwede siya sa bata, pwede siya sa matanda. Walang pinipiling gender, pwede rin sa lalaki, pwede sa babae, pwede sa lalaki. Kasi yung masculine washroom, parang generalize ko na siya na meron siyang pang-pH balance. Pero paalala mga kapuso, kapag susubok ng mga bagong produkto, ugaliin ng patch testing o paggamit lang muna ng produkto sa maliit na parte ng balat na hindi basta-basta mapupunasan o mababasa. Obserbahan muna ito ng 5 hanggang 10 minuto kung magkakaroon ng reaksyon tulad ng pamumula o pangangati. Maaari itong ulit-ulitin ng hanggang 1 linggo para sigurado na hindi allergic sa produkto. Ito naman si Jack, siguradong hindi allergic sa success. Gusto ko talaga maging word of mouth siya. Which is ngayon, sa e-commerce, meron na kami mga repeat orders. Meron na kaming mga kumukuha rin ng mga distributors. Talaga? Para yung mga hindi maabot na mga lugar, Sila na. Sa kanila na po kumukuha. So, ano naman po, okay naman po yung business. Sa pakikipag-usap ko kay Jack, lumitaw ang positibong pananaw niya sa pagninegosyo. Wala ka naman talo kasi pag sinimulan mo to, tas hindi kagad kumita or nalugi, at least may natutunan ka naman na sa susunod na business. Alam mo na kung ano yung gagawin mo. And mag-isip sila nung parang yung mga bagay na gamay na nila. Yung sa tingin nyo kapag sinimulan mo yung negosyong to, kahit walang kang kasamang ibang tao or walang katulong, kaya mong itayo ng mag-isa. O ayan ha, totoo ngang itong si Jack, di lang mahusay na aktor, maabilidad ding negosyante, Jack of all trade talaga. Kaya bago mananghalian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.